Hello, magandang hapon. So, makita nyo, wala na yung tanim natin dito. Dapat bukas pa yung harvest nun. Pero since yung kausap ko gusto niya na makuha. So, binigay na natin. Ang average din no, nasa mga 80-85 grams. So, mas malaki ng konti dun sa nakuha natin dito. Pero yun, tutuloy-tuloy ko pa rin yung foliar. Tapos, observe natin yung iba. Yan. So, ito na yung, alam ko ito na yung next na pwede nating i-harvest. Pero mga 2 weeks pa to. Kasi March 1, no? So, kung 45 days tayo, mga May 15 pa dapat yan. So, kung mapansin nyo, meron tayo dito yung bell pepper na tinanim ko nung 14. So, nilagay na natin siya dyan. So, naka-kratky setup yan. Katulad nung cucumber natin doon. Tapos, meron din tayo dyan cherry tomato. Hindi ko lang sure talaga kung okay siya dyan. Pero, tingnan lang natin. So, testing setup tayo ngayon. So, ito na may scamander natin. Dapat, next week, ang harvest nito. Pero, maliit siya tingnan. Actually, hindi siya ganun kalaki. So, possible, kainin lang din natin, tapos ipamigay na rin natin sa mga kaibigan natin. Ayun, kasi masyadong maliit siya eh. Kung ikukumpara mo yung dahon niya dito, oh. Pero kung maganda yung araw, syempre mas lalapad yung dahon niyan. So, yan. So, after 2 weeks, ganun na lang mangyayari siguro. Ito naman, so, nirefill ko to kanina, dahil pala mamaya ma-harvest ko na to. Ang gagawin ko kasi dito, balak ko taniman ng amaranth, yung kulitis. Taniman ko to kasi nilagyan ko ng compost yung to eh, binaunan ko ng compost to eh. So tataniman natin 'yan, tingnan natin kung anong mangyari. So gagamitin pa rin natin tong net habang lumalaki yung amaranth natin. Then hopefully mga 1 metro yun eh, 1 metro yung laki ng amaranth eh. So i-adjust na lang natin yan habang lumalaki yung amaranth. So ito dito balak kong tanggalin yung mulberry, lagyan ko ng amaranth dyan sa loob para may panggulay. Yung mustasa kasi pwede rin magtanim pa rin ako mustasa, pero parang mas maasikaso kasing alagaan yung mustasa kaysa sa amaranth. Ang amaranth hindi masyadong alagain. Ayan, so anyway, so ito nagdiligo kanina umaga kasi pupunta ako ng umaga dito no? Umaga, mga magtatanghali na rin yon, mga 10 yan, so basa. So yung ibang wala na, malamang taniman ko na lang nito amaranth, gawa rin tayo ng seedling ng amaranth. So maglalagay tayo siguro 3 buto or 2 kada ganyan. Diyan ay direct sowing din gagawin natin. Tapos ito naman, ang ginawa ko pala dito, ito may mga hindi ko lang white flies ba yan or kung ano man yan. Sa puti-puti eh. Ang ginawa ko dito sa talong na to, ito to. Naka-crack ito eh. So tinanggal ko yung nutrients niya kanina. Pinalitan ko ng solution na pang fruiting. Yung mga 2.0 easy na. Tapos ito naman medyo bumukas eh, no, bumukas. Last time hindi bumuka yung bulaklak eh. So tingnan natin kung mabubuo siya. Yan. So pangatlo, pang-apat niya ng pamumulaklak yan. Ina-obserbahan pa rin natin siya. So ito naman, katulad ng bell pepper doon, nung 14 yan, March 14. Tapos itong tomato, kasabay nitong cucumber, 319. Ayan, 319. So, yung cucumber naman natin, mapansin nyo, lumalaki naman siya, tumataas. So, hindi pa natin to magamit. Hindi ko alam kung tamang ginawa ko, pero bahala na muna. Yan. So, nandyan na naman siya. So, tinitingnan naman natin siya everyday. Tapos, sinasalat ko rin yung tubig kung mainit ba. Hindi naman. Pero yun nga, hindi ko pa ito nalalagyan ng insulation sa taas. So, isa yun sa mga asikasuhin ko pa. So ito, pwede natin lagyan ng compost dito.
Kasi dito ako sa gitna nagdidilig sa gitna nila. Tapos mag-scatter na lang yung tubig. Lalagyan na lang din natin ng compost dyan. May maliliit na suso yun, no? Dapat ko bang tanggalin yan? Hindi ko na sila pinapakilaman Hinayaan ko na lang sila dyan mukhang hindi naman sila yung dumadali nitong mga to So far, ito pa lang yung hindi... Ayun, may damage din siya pero hindi masyadong damage. So tinitingnan ko rin kung magkakaroon tayo ng mga dito, leaf miners. Pero very rare. Yung mga tama ng leaf miner yon kasi yung mga basil na yon galing sa baba. Sa baba talaga may mga leaf miner. So ito naman, siguro, hindi siguro. Gagawin ko, ititigil ko muna yung pagtatanim natin ng scamander. Mag-focus tayo sa Olmeti. Given na yung sunlight natin dito is hindi talaga ganun kaganda. Tulad ng nakita nyo doon. Tapos ito, naantay lang natin na pwede tayo mag-harvest. Actually, gusto ko nang kunin. Kung ako lang masusunod, gusto ko nang kunin. Kaso, baka makuha ko siya ng premature. At lalo kung hindi maging maganda yung buto niya. So, sa akin, antayin ko na lang talaga na mag-brown. Katulad nito, ito nag-brown na yata. Yan. Mas brown na to compare doon. Magba-brown yan tuyong-tuyo talaga. So, yun yung aantayin nating signal para i-harvest natin siya. So, ayan. So, in terms naman yun dito, inoobserbahan ko pa rin kung maganda ba yung tubo. Ito pala, kailangan ko nang ilipat to. Malamang ililipat ko sa ganyang container. Ano to? Cherry tomato, tsaka bell pepper. May tama ba to? Hindi ko sure kung nangat-ngat Anyway, yan. Bell pepper, tsaka cherry tomato. Yan. So, dito ko ilalagay. Pero nga, under observation pa kasi itong setup natin dito. Kung nag-o-okay ba talaga sila o kung kailangan kong iangat ng konti, elevate ng konti, or kung ano man. Pero so far, so good. Yan. So, alam ko may mga magpa-flower na dito. Ayun, nagpa-flower na siya. So, hinahayaan lang natin sila mag-flower, tapos kuha tayo ng buto, tapos cycle lang ng cycle. Yan. So, pwede rin tayong kumuha ng mga cuttings, kaso sobrang dami nating cuttings. Wala tayong paglalagyan. Ayun. Okay, so yun lang naman ang update natin ngayon. Magpe-prepare lang ako ng mga seedlings, tapos magtatanim tayo nito. So, maramang ayusin ko na yun. Kunin ko na yung soft drinks doon. Ay, kita pala yung mga mga damit. Sampayan din kasi to. Yan. So, yun lang naman. Tapusin ko lang to. Then, update ko na lang kayo sa susunod. Dito naman, hindi pa ako nagre-refill dito. 4 lang naman sila Tsaka, kung titingnan natin, ayan, sinausaw ko yung daliri ko. Hindi pa masyadong madami pa. Mararamdaman nyo rin naman yan. Makikita nyo rin na pag biglang nalanta to, yung dahon nila. Sigurado, hindi na umaabot yung dahon nila dun sa tubig. So, marami namang reason. Kaya tingnan natin to. Diba dati? Ayun nung last na ginawa ko to, hindi siya abot Ngayon, abot na. So, ibig sabihin, tumataas talaga to. So, ang pwede kong gawin, kung gagawa ako ng cuttings pala niya, ng diskarte ko. Ayan. So, baka ito, pwedeng putulin ko na lang dito, o kaya dito. Ayan, dito. Ayan, kunin ko na yung lahat. Gawin ko na siyang cuttings. Ayan, kung ano mang gusto kong paggawa sa kanya. Goods naman Ayan, lumalaki naman yung mga alaga natin dito. So, ayun, update ko na lang kayo sa susunod. Then, hopefully, maganda rin yung response nito. Kasi ito parang after 3 days, napansin kong biglang kumapal yung stem niya. So, sana ganun din yung mangyari dito sa ating bell pepper at sa ating cherry tomato. So, doon naman sa mga iba natin, chives, onion, chives natin, medyo okay na. Lumalaki na sila doon. Yung onion bunching tsaka mint, yon ino-observe ko pa. So, misting lang ako every day or every other day. Depende kung kailangan nila. So, nasa incubation area yung mga bago nating seeds kasi testing period pa. Then, maglalagay na rin ako direct dun sa
sa indoor nursery natin. Okay, so ibang topic naman yon. So salamat and see you next episode. Bye-bye.